Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah. Put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga mag I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, dito sa Bracket B Shuffle, no, supposedly yung battle ni J Ray G ang next after dun sa Don Rafael vs Pix. Pero sa tingin ko mas trip ko. Sorry, pero feeling ko mas trip ko siyang mas trip ko to. Itong Charisma vs Balls ang unahin. Tapos siguro isunod na natin yung kaila J Ray G. Meron pa nga meron pa nga kaila Ice 'di ba? So ngayon bakit ano yung dahilan kung bakit mas pinili kong unahin to? Unang-una, on paper, solido yung matchup, Charisma versus Balts. Si Balts, na-review ko na to before. Hindi ko lang matandaan kung kailan. At gusto ko yung presence neto, gusto ko yung atake neto eh. Pero 2022, itong battle na to, hindi ko lang sure kung ano yung nauna. Kung yung na-review ko ba si Balts na battle or eto. So, I'm not sure. Charisma naman, si Charisma, ilang beses na natin na-review to sa especially sa flip top, 'di ba? So kaya naisipan kong unahin to kasi on paper gusto ko silang makita kung ano sila before nung year 2022. Gusto kong makita kung gaano, kung saan sila nagumpisa. Okay? So, wag natin patagalin. Tournament, Charisma vs Balts. Game. Mauna si Balz. Unang bana, tournament to. Game. Yeah. MM. 13 na naman, lalabas pagka-assassin ko. Pusta, wala ka pa nakakalaban na ganito. O masyado bang madikit? Agresibo. Pasensya na tito. Dinidikitan ko lang tong MM para pasok lahat ng skill ko. Wala kang mabibilog dito. Kahit magpaka-joker, kung akalang kontrolado mo tong round, mali ka doon, sir. Ngayon patay ka sa pagbangga sa puno na parang si Paul Walker. Matik game over. Pagkat kick ko mas malutong pa sa old school na bumbapan. Good san sa magulang pero helabad to sa kalaban. Kita ng mga yan. Diba? Ito yung dahilan kung bakit gusto ko mapanood tong battle nila ni Charisma. Actually, gusto ko nga unahin yung 2025 na titulo eh. Pero pinilit kong isunod-sunod sila, 'di ba? Excited ako sa 2023, 2024, 2025 na titulo. Tangina, sorry. Ito lang yung year na mapagpopokusan natin tong pulo. 2026. It's pulo year. 'Di ba? Pero 'yun. Excited ako at nakita niyo naman kung gaano ka-agresibo yung Balts, 'di ba? Game. Tuloy. Binigyan ko ng trauma yung malapit niyang katropa. Pinapunit muna sa akin yung obedient. Ayan, hindi ka makaporma. Kaya Ralph Comia, palabas Rap ko ka. to. Pero may patalastas tong RC pag nilagyan ko ng bote sa ulo. Tagal na walang laban, tumaba di na malayan, pero masasabi mong great. Ang galing kasi no? nakakagawa pa din ng angle kahit na out of shape. Goddamn! Yeah! Goddamn! Haring Baltasar to, kaya alam mong wise men. Laban sa between daw na galing Manda. E di alam nyong baliw na kaagad. Kasuhain ni Haring Baltasar ginto.
pag merong mesayad! Yo! Si Xerxes daw laging sigaw, nakalaban na silang Zeta. Pero next battle, si Tarantado, nakalaban na daw si Xerxes, yan yung piniplex niya. Ayos, Brad. Kinakain mo sinasabi Wala mo, Apex, tas galit no? ka sa mumble rap. Kung tinuturing yung idol, wak, mag-iimbento siya ng kwento, tas ang chismoso yung kalaban pa nga daw. Siya din ang salari ng mga sinisita niya. Galawa mababaw. Sarap niya tuloy ibitin pati warek. Total laging baliktad yung pananaw. Ngayon alam niya na. Lahat ng sasabihin niya masama tungkol sa akin, tangina gagawin niya din. Time, unat banat. Okay. Mala Apex, no? Yung unang beses ko napanood si Baltz, yun talaga yung narinig ko sa kanya. Mala Apex. Pero yun nga, gaya nga nasabi ko sa inyo, hindi ko sure kung yung na-review ko si Baltz, yun ba yung una or eto. So sobrang dami na, sobrang haba na ng listahan ng channel natin, 'di ba? Hindi ko na isa-isahin yun. Although pwede ko siyang i-search pero wag na. Dagdag lang yun sa oras na gugugulin. Pero ayun, overall na lang guys. Highlight punto, aggression, performance, delivery. 4. Yung 4 na yon. Yung pagiging aggressive ni Baltz, alam mo yon, konti na lang malaan na eh. Konti na lang mala Vicente na yung yung aggression eh. Pero syempre ibang level yung Vicente. 'Di ba? Performance, yung delivery, yung tono andoon, yung sulat, yung punto nandun pa rin, 'di ba? Hindi nawawala. Ramdam mo yung bawat punto, bawat mensahe niya, bawat punchline na para kay Charisma. Alam mo na para kay Charisma yung punchline na yon. Hindi siya generic, 'di ba? Hindi siya generic, direkta yon. So ayun lang naman yung mga napansin ko sa round 1 ni Baltz. So, let's see kung paano niya makokontrol yung rounds 2 and 3. Pero sa ngayon, bigyan natin ng chance si Charisma para ibalik or i-redeem yung sarili niya sa unang ikot. Game. Sa akin, tangina gagawin niya din. Time, unat banat. Please ba, pakinggan natin. Ang tawa ni Wala Charisma. pa ako nakakalabang katulad ng ganito. Niluluto mo yung sarili mo sa sarili mong mantika. O wala pa ako nakakalabang ganito kasi ikaw pa lang yung makakalaban kong mahina. Binanggit mo pa yung good son, yung banat mainit-init. Oo, Tawa ni sakto nga, Charisma. good son, kaya ikaw yung mabibit. Tangina, yo! Nakalaban mo si Nios. Nakalaban mo rin si Obey. May tanong lang ako, kung sasagutin mo, ikaw na bahala bro. Nios tsaka Obey, anong piling na talunin ng mga bata ko? Trito ka kay Nios. Trito ka rin kay Obey. Okay lang daw, crucial yung judging. Yung laban, mainit-init. Kung sa kanilang dalawa, muntik ka nang makahigit, ibahin mo si Charisma, wala tong laban na dikit. Oo, walang laban na dikit kasi yung mga kalaban ko na maangas, lahat sila palpak. Bawat judging parang payatas kasi yung kalaban ko tambak. Oo, kalaban ko tambak. Kaya Simili tumaan agad. ka na kay Nios, kay Kaisen, kay Nixtriga, kay Obey. Tas sa akin bumagsak. Dito papa sa iyo. Saktong ako nga yung pang-5 kaya makukuha mo ay 5. Oo, kalaban mo 5 pero kalaban doon si Charisma. Okay lang. Kung akala siniswerte gago tol, ikay mangmang. Sinetat ka ng presidente, yun ang hindi mo ramdam. Hitman ng MM13, tapos to sa bang-bang. Tinapat sa batang webe, di ka abot ng siyam-siyam. Oo, di ka abot ng siyam-siyam, kaya nga hitman. Sigurado na taob kahit nasa blind spot. Kung yung PSG ni James pang sabog, yung PSG ko one shot. Oo, yung PSG ko one shot. Pag may laban to, sabi niya na PSG ni Al James, Cantayo, tas PSG na one shot, sniper yon. So, di ko alam kung saan pa may PSG, pero sa nilalaro namin ni Shaboy na SF, PSG, the best. paraan. Kalaban mo si Baltz. Ngayon ka magre-retiro. November 30 ngayon, sakto yung date, yung lagay mo, 3-0. Ayun, talo. Kung ina, ganun ka mag-reference ng petsa, dapat sa'yo pinapakyu. Ako pag nag-reference ng petsa, alam nyo ng brand new. Round 1 pa lang pero yung mga punches ko may value. Saktong February 12 ngayon, kaya taob na to pag binigyan ko ng 1-2.
Di ba pangalan mo Balls pero in real life ikaw si Erwin Christian Baltasar? Puta, Christian na naman. Kinagago mo ba ako, Sher? Christian si Belsen, Christian din si Exit. Tapos ganito, ano to, sumpa? Ano ka binibigyan ng curse? Christian yung pang third, Christian yung pang second. Di ba Christian din yung first? Pero tinalo ko lahat ng mga Christian. Alam nyo ano yung mas worse? Sila nga to mga Christian pero ang hihina ng verse. Kaya Erwin, Ayos yun. tang ina mo ka kahit mapabattle o kanta pare sa akin wala kang Christian laban. verse, ayos. Pang Makata lang yung pangalan pero di pang paro palakas Makata nga ng galawan. Baltasar, wag mo akong inaangasan kahit kaapelido mo pa si Francisco, di mo ko kaya sa balagtasan. Kaya Erwin, Ayos. agwat natin ay malayo, tingin ko sa'yo ay beginner. Wala kang pag-asa na manalo, wag kang masyadong piler. Kabaliktaran ako ni Erwin, kaya kung matalo wag kang bitter. Kasi kung ikaw dito yung Erwin, puta ako dito yung winner. Kaya aminado Okay. ng laban ko kay Belsen, wala pa sa hulog. Marami ang na-turn off, pero wala kasing bearing yung battle namin eh. Di ko sineryoso yung face-off. Ito tournament na to, Bats! Kulang pa yung mga pinaraktis mo nung day off. Kalaban mo ngayon yung charisma na parang Lebron na nasa playoffs. Time, pangalawang bat. Round 1 tabla. Tabla ko muna yung round 1. Mas ramdam ko yung round 1 ni Baltz eh. 'Di ba? The difference were mas marami lang si Karismang 1-2. 1-2 yung atake ni Karisma eh. 'Di ba? Or sabihin natin naka 4 bar set pero sa setup pa lang kasi may suntok na eh. So parang nagmumukhang 1-2. So sa isang 4 bar set siguro I think may dalawang suntok doon. So kaya nagmumukhang maraming punchline si Karisma. Pero bakit ko itatabla or bakit ko tinabla yung round 1? Simple lang guys. Para sa akin, mas ramdam ko yung DN, yung impact ng mga punchlines ni Baltz. Mas gusto ko yung aggression niya. Hindi siya monotonous. Unlike kay Karisma na sobrang atake ng atake. 'Di ba? Ganun yung performance ni Karisma eh. Atake ng atake ng atake ng atake. Kay Baltz kasi, mahinahon. Kaya ramdam mo yung bawat linya. Ramdam mo yung bawat DN ng punchline. Kasi parang pinapatay ka niya ng dahan-dahan eh. Mas masakit yun. 'Di ba? Yung kay Baltz kasi, I mean kay Karisma, sunod-sunod. So, may mga times or may mga instances na maganda na sana, maganda na yung pagkaka-deliver ni Karisma, pero hindi mo pa na-absorb, meron na naman, papakinggan mo. So, nawawala yung tenga mo doon, nawawala yung isip mo, nawawala yung narinig mo kay Karisma, hindi mo na-absorb kasi magpa-process na ulit yung utak mo sa panibagong setup ni Karisma eh. 'Di ba? So, ganun ko siya nakita. Unlike kay Baltz na ganito yung setup, hindi siya ganun kabilis. Magpa-process talaga sa utak mo, ma-absorb mo. Pagdating sa punchline, boom. Solid. 'Di ba? So, ganun yung difference. Pero, effective rin naman si Karisma dahil iba't ibang skema, estilo, elemento yung napakita niya doon. Pero, hindi ko lang siya masasabing enough yun para makuha niya yung round 1 para kay Baltz. So sa akin, sa pandinig ko, sa panonood ko, I think round 1 check engine ng both MC sa magkaibang estilo, especially sa delivery. So round 1 tie sa 9 points. Shoutout kay Baltz, solid yun. Shoutout kay Karisma, solid yun. Pero sa tingin ko round 1 check engine, round 2 and 3 pakinggan natin yon kung ano yung magiging result. Pero round 1 tabla 9 points all. Round 2 Balat, Bags, pakinggan natin. game. Babanggit na mga labang ko nun. Ang tagal na nun. May closure na kayo nung ex sa Cavite, ba't di ka mag-move on? Tapos putang ina, anong 3-2 kay Obey at Nios? Pinagsasabi mo, pre. Yung mga judge dun, mga judge dun, mga kasama niya sa kotse. Yo. Sabi nila kailangan ko na daw ng tulong. Kasi kalabang ko, Karisma na. Hit mo naman daluyong. May ka-riding in Galing eh, no? pang ulupong. Ang kaso lang, i-trike yung gamit ni Dudong.
Putang ina mga Apex repa. eh, no? Pagka barrel, headshot, sabay. Takbo sila ng 30. Di na ito bebenta. Paano yung mga taon ko na reference ngayon talagang heavy. Tipong kain sa akin yung handa mo. Parang bata ni JD. Yeah. Tapos na mga barang pang LT, hilig kasi mag-Dota bars nako. Ito Emplicer, markado na to. Pagsagasa walang makakapigil. Aking bara kargado na parang may life stealer. Kasi nagpapa-event sa kanila kaso mga taga doon umaayaw. Mga bumibilib sa kilos niya, mga bata lang daw. Parang butete kasi mag-rap, kulang na lang sumayaw. Kala ko talaga may movement, ang lawak lang pala gumalaw. Dumayo to ng pulo na bit-bit na yung galing. Habang kami dating walang dating pero sa liga nagpatalim. Kaya ang kapal na mukha nung sinabing, ang galing mo daw magplantito, di naman siya kasama sa tinanim. Habang lumalakas tong pulo, pahinakan na Tang ina mo, Balts. sinabing, ang galing mo daw magplantito, di naman siya kasama sa tinanim. Tang ina. Habang lumalakas tong pulo, pahina ka ng pahina. Di na siya yung debut charisma na dating panggiba. Dahilan niya, suman, pag-aaral, lahat ng shit halatang gunggong. Meron kang responsibilidad. Tangina mo, lahat meron nun! Dikit-dikit! Nice. Sumpa daw sila yung angas nyo pilit. Cerberus na tinipid, e pasahan lang naman kayo ng shit. Mas bagay human centipede. Wrong turn! Pasahan ng shit human centipede na-explain ko sa inyo yung movie na yun so I think magmo-movie reference dito si Baltz. Pakinggan natin to. Angas nyo pilit, Cerberus na tinipid, e pasahan lang naman kayo ng shit. Mas bagay human centipede. Ganda nun. Wrong Ganda nun. turn! Yung pagsali mo sa turna kasi meron sa yung higit. Sniper na bit-bit nakatutok sa kanyang dibdib, nalagay siya sa pangit na situation. Ngayong nasilip ko, hinaharap ito kanyang final destination. Yeah! Kinapos time. Time! Walang ba? Okay. Ganda nung ang ganda nung plantito, hindi naman siya kasama sa tinanim. Ayun yung haymaker sa round 2. 'Di ba? Ayun yung pinaka haymaker sa round 2. Ang tanong, paano tatapatan ni Charisma yung ganong kalakas na ganong kalakas na haymaker talaga, room shaker, 'di ba? Ayun, round 1 round 2 ni Balz consistent. 1 and 2 parang mas malakas pa nga yung yung round 2 ni Balz eh. Pero tingnan natin kasi hindi ko pa siya totally ma-power scale yung rounds 1 and 2 ni Balz kasi para sa akin magka-level pa, 'di ba? Hindi siya sabihin natin mas malakas yung round 2 ni Balz pero hindi siya totally lumalayo dun sa round 1 performance niya. So ayun, rounds 1 and 2 ni Balz almost the same. Hindi naman humina, 'di ba? Lumakas pa nga sa pakiramdam ko eh. Okay? Andun pa rin yung effective mga references, yung mga punchline, haymakers, tsaka yung delivery niya, tsaka yung aggression niya nandun pa rin. So, hindi nawala, hindi bumaba yun. Consistent. Okay? Round 2 ni Charisma, pakinggan natin. Pakinggan natin, Charisma. Putang ina, laban to. Yo! Ang dami pang sinasabi sa mga movement namin. Nakala mo naman kayang pumalag. Eh yung ilewing event nga namin, chinat mo ako pagkatapos, tol, next, pwede ba ako lumapag? Tama mo naman yung preschool, tol. Sumasagot, hindi pa round. Ganyan talaga, umaasa ka sa crowd. Tangina, yung unang laban mo sa R&R, mahina ka pa at hilaw. Para kang bata, walang direksyon, kaya naliligaw. Pero meron ako napansin habang ikay bumibitaw. Lahat walang reaksyon, si Janick lang yung sumisigaw. Sabi Janick, wala pa sinasabi, gumaganon na. Yung natalo kay Obey, sinong unang lumapit sa'yo? Di ba ako? Sabi ko, okay lang yung Balz, maganda yung pinakita mo. Pero tingin mo, anong nagpatalo sa'yo?
Sabi niya, tanga na kasi tol, yung anak ko kakalabas pa lang, ako yung nagbabantay. Tang ina, nire-reason mo anak mo, wala kang pinagkaiba sa ginagawa ng ilan. Humihingi ng laban, pag malapit na yung laban, maraming dahilan. Kasi nag-focus sa trabaho, Patay ka. kaya nag-choke, yun na di ko maintindihan. Yung battle rap, parang pagiging batang ama, dapat kaya mong panindigan. Yeah. Kaya eto na ba yung miyembro ng DDS? Talagang nakakaumay, loyal pa ni Duterte, pero hindi naman tunay. Kasi pag sila nagpaputok sa loob, may patay na humahandusay. Nung ito nagpaputok sa loob, may bata na nabuhay. Round 1 ko kay Nios, dapat ganito. Yung round 2 ko, dapat ganito. Yung round 3, lalagyan ko ng ganito. Talagang pinag-iisipan bawat bara. Ballpen yung kabanding. Pag na-stress, kakaisip ng bars, titirahin si Jowa, kantutan yung jamming. Imbis makabuo ng bara, nakabuo ng bata, o di ba wala sa timing, ang galing magplano sa battle pero walang family planning. Wala akong hate sa mga batang magulang, marami akong kaibigan ganyan. Shoutout sa inyo kasi kayo nagtatrabaho. Huwag kayo gagaya dito, puro angas. Meron akong boss, wordplay delivery. Yung anak mo wala pang gatas. Ano, masakit? Masakit, okay lang maging batang ama. Pero nag-ipon ka muna sana. Putok ka ng putok, tang ina ka, wala ka naman palang bala. Pareho lang kayo ng tatay, baka sabihin, tong ino mo karismo, nakabukod na kami ng asawa ko. Naks naman, naka-room for rent, matalino to. Ba't sumali ka ng tournament? Anong motibo mo? Gusto mo mag-champion at sumikat? Talagang pabibo to. Walang pambayad ng renta, gusto pa kunin yung titulo. Tang ina mo, pareho lang kayo. Tangan, double meaning yun, no? Walang pambayad ng renta, gusto pang kunin yung titulo. Titulo na title ng lupa, no? Tsaka titulo na, itong tournament. Yung tatay ko na batang aba, 19 years old din siya nung naging tatay. Ang pinagkaiba, hindi siya nagpabaon. Hinarap niya bawat hamon ng buhay, mga pagsubok ay lamon. Pinalaki, pinaaral, dumaan ng ilang taon. Yung dating 19 years old na tatay, meron ng engineer ngayon. Ay ano, maawa ka sa anak mo. Maliit pa siya at sanggol. Battle ka ng battle, ando siya umiiyak, nagmamaktol. Pagdating niya ng grade 1, mapapanood niya tong laban, mga 7 years old na siya tol, nakakaawa naman yung anak mo, yung tatay niya, di siya maipagtanggol. Sobrang aga, naging tatay, kaya di marunong magpigil. Sobrang aga, humayahay, kaya ngayon masisingil. Itong maaga dumating sa bunti, maaga ring makikitil. Itong tatay na sobrang aga patay sa bara, parang miracle in cell. O di mo Okay. napanood, o ano, alam ko, naka-ready na yang mga ribat mo. Sige, ibalik mo lahat. Pero wala nang maniniwala. Kasi kahit anong gawin mong pagbabalik, di ka nababalik sa pagkabinata. Okay, ayun. Mas na-appreciate ko yung round 2 ni Charisma. Mas mas effective yung angulo na ginamit niya compare do sa round 1. Mas convincing yung ginamit niyang angulo. Ayun na lang, para mas klaro. Mas convincing yung ginamit ni Charisma na angulo dito sa round 2. Kaya para sa akin, mas effective siya. Mas tumatama siya. Na even yung performance niya, yung delivery niya, katulad doon sa round 1 na tuloy-tuloy, magpa-process pa lang sa utak mo yung punchline na sinabi niya, puta, ito na ulit siya, raragasan na ulit. So processing ka, 'di ba? Hindi mo masyadong ma-absorb. Pero pagdating sa round 2, since effective nga yung ginawa niyang or ginamit niyang angulo para kay Balz, ang bilis mag-process ngayon, 'di ba? Ang bilis mag-process, ang bilis ma-absorb ng mga punchlines, kaya mas convincing to, mas effective to, mas malakas to para sa akin. So yung kay Balz, sabi ko nga sa inyo, hindi siya humina doon. Consistent. Kung ano yung round 1 niya, yun din yung round 2. Lumakas lang ng konti. Pero sa tingin ko, sa tapatan ng round 2, makikita mo na yung gap. Sa round 1, tinabla ko dahil I think hindi pa ako makakita ng hindi ko pa makita yung gap or yung difference ng dalawang round. Ng dalawang MC sa unang round. Kaya tinabla ko yun. Na wala akong, hindi ko ma-justify sa inyo kung halimbawa si Charisma yung binoto ko or si Balz yung binoto ko, hindi ko ma-justify sa inyo kung bakit sila yung binoto ko. Pero sa round 2,
Maja-justify ko yon at ibibigay ko yun kay Charisma. 10-9 in favor of Charisma. So, yun. Nasabi ko naman na kung ano yung mga dahilan. Round 3, bawi. Bawi, Balts, game. Time, pakinggan natin, Buds. Di ka nababalik sa pagkabinata. Time, pakinggan natin, Buds. Tangina, dinadama yung anak ko. Eh, yung mga kwento na yun, tol, personal lang yun. Tangina, nakakaumay. Dikit ng dikit sa lance, di naman tunay. Tangina. Tsaka, anong pinagsasabi mo, pre? Yeah! Yo! Kahit anong distract dito mental block sumablay nung nakaraan. Main saklap pero wala pa ring palagyan. Ibigay man ng best niyang shot kasi kada kuha ko ng L. Nagpa-power up parang nag-metal slug. Oo, may ilang Okay. talo. Pero kada battle bakbakan. Ikaw feeling undefeated ka sa liga, eh yung mga nakalaban naman kalidad. Pwede na sa laglagan. Tangina, di ba nakakahiya? Nakalaban niya, B-side na giba. Exit na sira. Belseng magdadialysis, nahirapan ka pang iligpit, pambihira. Kung hero sa Dota yung mga nakalaban mo, wala akong best pick. Kundi lang daw siya natanggal, itatapat na sa'yo si J-Nick. Mga sineset sa kanya ni Kuya Clark, talagang grabe para. Sobrang pangit ng matchup nila ni Abel, si Kuya Clark tinanggal sa RNR. Buti na lang si Tito Sher nag-set kaya alam mo malakas hinarap sa'yo. Mga sakin tinapat, malaking sampal sa mukha mo. Mula kay Nick Striga hanggang Ubay, walang nagkalat, puro todo preparado. Binubuhos niyong lahat, ngayon punong-puno na ako. Naglabas po tanong kodigo kay Marwin tapos kamuntikan pa matalo. Samantalang ako, pag may binasahan, matik malalampaso. Yeah. Ano, Christian na naman, simula mo na magreklamo. Marami ka na nga Christian na tinumba ang kaso. Itong Christian nakaharap mo, malaborn again, walang sinasanto. Tsaka, sige, ribat lang. Oo na, may anak ako, hindi taguyan. Pero yung sahod kaya bumuhay pati magulang. Sagot pagkain hanggang hapunan. Ikaw putang ina mo, tagatinda ka ng suman. Tagatinda ka ng suman. Tangina, engineer, tagatinda ng suman. Tsaka, kaya, yo! Eto na si Charisma. Tangina. Yo! Yo! Wala tong sinasanto. Nag-freestyle kasi sa gitna eh. Wait. Yo! Wala ka lang modo, hindi ka maangas. Asan yung sining... Ito yung sinasabi ni Looney na sobrang hirap mag-singit ng freestyle sa gitna kasi mawawala ka talaga eh. May isa akong napanood na break it down ni Looney. Hindi ko na matandaan kung anong battle yon at sino yung kasama niya. Wala lang, nakinig lang ako habang nagdo-work, naglagay lang ako ng earphone, nakinig ako. Syempre isa rin sa mga pinapangarap ko na syempre maimbitahan sa isang break it down, di ba? Tangina, auto live talaga yun sa work, guys. Sinasabi ko sa inyo, ma-PM lang ako ni bossing ni Loons. Puta ina. Live talaga kagad sa work yun, bahala na. Makapunta lang dun, di ba? So ayun, share ko lang. Pero yun, isa yun sa mga nabanggit ni Looney na sobrang hirap magsingit ng freestyle sa gitna ng round kasi possible talaga na mawala ka. Ganon yung kaakibat na or kadikit na sumpa ng freestyle sa gitna. Oh! Wala ka lang modo, hindi ka maangas. Asan yung sining dyan? Ang pangit ng karakas. Mamersonal, mangupal, yan yung trip niya ang ginagawa sa battle ng walang habas. Pinapatunayan niya kasing pag hitman, di kayang lumaban ng patas. Time. Sayang kasi nagkaroon siya ng choke, nawala yung momentum. So, yun. Round 3 ni Charisma. Time, ano ba? Pakinggan natin, Charisma. Kinukurom, ayun. Yung mga pinupuna mo sa akin pang may personal, talagang hassle cap. Kung ayaw mo ng personal, tangina mo, wag ka pumasok sa battle rap. Tangina mo, tinukumpara mo pa yung suma sa engineer. Anong kaso? Anong pinagkaiba natin gago? Wala akong amo.
Sabi ni Belsi na nakaraan, mga MM13, mga bobo, magmulti. Talaga, tol? Tangina mo, sabi mo kay Nix Triga, rumespeto ko kay Balz, ito ay batang Suwael. Matututunan mong yumuko parang earthquake drill. Suwael. Earthquake drill. Puta pare, bigat. Mas mahusay pa ata tumugma si Haring Manggi. Yung slant rhyme, yung slant pa, puta mahiya ka kay Saki. Zaki. Tangina mga banat yan, oh. Alam mo nakakatawa? Hindi yung freestyle, yung laban nyo written. Yung mga ganung bara, kahit bobo si Aiso, kaya niya yun isipin. Tapos ikukumpara mo kami sa laban sa inyo, kung usapan lang tugmaan, ito yung analogy. Ako yung Marlon P kay Andrew E. Lyrical sa parody. Eminem, Aiso P, parang pinagkumpara yung Godzilla sa Paro G. Kaya magkaiba tayo, pero wag kayo. Nagkatrabaho na sa call center. Nax naman, di natamad. Pero nung nag-English si Luminous, nilalait niya. Gusto niya lang maglahad. Nilalait niya, gusto niya lang. Pero nung nilalait si Luminous, gusto niya lang maglahad. Ikaw nga, pag may tumatawag na bobong kliyente, nababatrip ka na agad. Tinatanong ka lang paano ayusin yung iPhone, puta, minura mo na ng sagad. Hi, Bats, how can I fix my iPhone? Shut up, motherfuckers. Tangin na ito. Anong kala mo, heavy? Ano? Masaya ba? Pag minumura mo yung kliyente, kala mo heavy na. Tawa ng tawa sa'yo yung TL kasi raw LT ka. Sabi ko na pag pinapakilala ni Kuya Shernan, sa kanan ko mag-ingay para kay Balz ng preschool, Balz ng pre-Socratics, Balz ng pulo, nalilito na yung mga tao. Ang dami mong grupo, hindi ka mapanatag. Ganyan talaga pag call center, sanay siya na iba't iba yung tawag. Sanay ka, ganyan talaga pag call center, sanay siya na iba't iba yung tawag, lagi pang binabanggit sa pulo na dati siyang boksingero. Boksingero pala pre. Tanyari, nawalan na ng karir, napilitang maging rapper. Hindi mo man lang ako na briefing, tatapat mo pala ako sa boxer. Okay. Tatapat mo pala ako sa boxer, kaya anong silbi ng mga suntok mo kung may punchline sa aking rap? Ilang beses ka na wala pa rin napapala, ilang beses ka na nag-practice Brad talunan sa MM13 kasi nga palaging wak. Akala ko ba boksingero, ginagawa lang naming punching bag? Yeah. Oo, talo kayo lagi sa amin, kaya kawawa na tong boksingero, give up na. Yung tuwalya, kayo na bahala magbato. Pakyo sa mga nasabi na sa round 1, laglag ako. Hitman, labas sa boksingero, ewan ko lang kung papalag pa to. Bawat bala magmamark, pag inubos ko tong mag sa'yo. Kaya wala, pag inubos ko tong mag sa'yo, kaya wala kang takas pare. Huwag ka nang umurong pa. Alam nyo ang pwedeng mangyari. Go ay tumutok na. Siguradong madadali at mapupuruhan ka. Yung bala parang si Donaire kasi merong tutumba. Time, yun! Huling laban ngayong araw. Okay. Dahil nagkaroon ng choke si Balz dun sa round 3, Charisma yun. Ang pinakadikit na battle, I mean, ang pinakadikit na round para sa battle na to, I think yung round 1. No, dikdikan yung round 1 kaya tinabla ko yun. Pagdating sa round 2, nagkaroon ng konting glimpse. Tuldok lang yung nilamang ni Charisma, kaya binigay ko yun sa kanya. Sa round 3, nakita natin kung gaano kalayo yung agwat nun since nagkaroon ng choke si Balz. And kay Charisma, hindi man siya naging consistent, humina eh. Para saan humina eh. From round 1 to 2 to 3, pahina. Pero, I mean, yung round 1, solido yung round 1. Round 2, lumakas. Pagdating sa round 3, humina. So, ganun yung graph ng performance ni Charisma. Start from this, umangat, tas bumaba. So, ganun. 8 para kay Charisma sa round 3. 9, 10, 8. And that's 27 points for Charisma. Kay Balz naman, 9, 9, and 6. 18, 24. So, that's 27 to 24. 1 tabla, 2 and 3, Charisma. Titulo 2022 Fusion. Maraming salamat po sa round 2, 3-0. Para palagi ng venue. At advancing sa round 2, 3-0 para kay Charisma. Yo, ayan. Naintindihan ko yung sinabi ni Andros kanina na sobrang dami nating mga problema, mga inaayos. Pero wala tayong dahilan.
wala tayong dapat idahilan niya. Panis lahat yan, mga problema natin. Shoutout din kayo, no, Balls, tol. Buwara na, ama. Yan, talo. Pahinga muna siguro ako. Daming ginagawa. Salamat sa lahat. Jigsaw, High Class Entertainment, FRBL, Motus, Ikisan, Triangulo. Yung boto ko, 26.5 over 24 in favor of Charisma. Yan. Kasi nilagyan ko kasi kada round ng per 10. So, Tama. para maliwanag lang din paano nanalo. Si Valts pare, 8.5 din siya doon. Maganda yung MM skill na scheme, yung ano, kay Charisma naman 8.5 sila, tabla sila doon. Diba? Christian Curse, yung Curse 1, may ganun na play yun eh. Tapos sa round 2, Tabla sa round. Okay, tama. sila 9.5. Binawasan ko to kasi sumasagot siya. Tapos 9.5 din kay Charisma. Yung mga tumatak na linya doon, yung rebat, yung kasama sa kotse, plantito, di ka kasama sa tinanim. Responsibilidad, meron nun. Yung human centipede. Sa kanya, yung kay J. Nick na reference, saka yung sa titulo, pala siya ng status, yung naging engineer. Round 3, nag-choke. 6 lang siya doon. 6. Tapos 8.5. Pares kami ng scoring nito. Pag nag-choke, 6. Pares kami scoring. Rebat, wala kang amo, tapos malinis na performance. Jigsaw. Yeah. Ayos, ang klaro ng ano. Klaro ng judging niya. Shoutout sa kanya. Yo, Montrap, Trigis, J-Doc, Montrap Clothing. Yo, boto ko, simulan ko muna sa round 3. Round 3, kita naman kung kanino yon. Charisma, malinis na performance. Yung kay Balts, di ko inaasahan yung choke niya doon. Putang ina. Niisip ko nga baka makuha ni Balts yung round na yun kasi yung ganda ng mga punchline na binitawan niya doon. Siguro kung di siya nag-joke. Round 2, kita naman. Ang ganda nung mga ng mga ribat ni Balts. Pero tangina, natabunan ng personals na binitawan ni Charisma yun. Round 1, ginawang tabla kasi Tabla rin. pareho Yeah. lang, pasok lang para sa akin lahat ng Diba? Pares tabla. HUP, binoto ko si Charisma. Hindi. Binoto ko si Charisma. 2-1. Binoto ko round 1. Tangina na itong mga to. Tawa na. 2-1. Kay Balts, round 1 para sa akin kay Balts yun. Round 2. Round 3, nag-choke si round 3. Dikdikan sana. Pwede pa makuha ni Balts yung round 3 kasi tinira niya ako eh. Yun. 2-1 kay Charisma. Kaya shoutout ko lang, nakalimutan ko, shoutout nga pala dyan sa Odobas Kitchen. Sa Living sila yung tumataba tayo. Tapos shoutout din dyan sa Chef Otis. Yung tayo namin nakaraan nag-shoot. Okay, wala na. Okay, so that's it. Pares kami ng halos si Jigsaw, si J-Doc, tsaka etong si yung pangalong huling judge, di ba? Pares kami ng nakita sa battle na round 1 tabla halos, di ba? Si J-Doc tsaka si Jigsaw tinabla yung round 1, pero rounds 2 and 3 binigay nila kay Charisma. So pares kami, di ba? So pag ganun talaga, ganun talaga yung naging ibig sabihin ganun talaga yung pakiramdam nung live at ngayon. So yun. Tapos na tayo sa pangalawang battle, di ba? Na ni-review natin ngayong gabi. Puta, pagod na ako guys. I think bukas na yung dalawa. Sabi ko magtatatlo ako ngayon eh. Pero wala, kapos. So kita-kits tayo sa pangatlong review sa bracket B. Siguro tapusin na natin 'to bukas, yung dalawa. 'Di ba? So ayun, yun lang naman, wala na akong ibang idadagdag pa kasi nasabi ko naman na lahat na mga gusto kong sabihin para sa battle na 'to at yung mga sinabi rin ng mga judges ayun din naman yung mga nasabi ko. So ayun, Charisma vs Balts. Solid yung magiging round 2 ng tournament. Kita-kits tayo sa last 2 sa bracket B. Peace out.